Ate Vera. Mga ka-business, may desisyon po si Ate Vera na Opo. ano na Ikakagulat ng lahat. ikakagulat ng lahat. Pasensya na po kayo. Bakit reverse? Sigurado ka na ba sa desisyon mo na Wala na po makakapagpabago. Yung magpapakasal po, yung wala po sa utak ko yun eh. Ako yung babaeng hindi naniniwala sa kasal. Sa akin lang, pasensya ka na kung anong maibigay ko sa'yo. Pasensya ka rin kung akala mo wala kang halaga sa akin. Pero alam ng Panginoon Diyos na mahalaga ka sa akin. Hello po! Hello po mga ka-business, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Hello po mga kabisnes, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kabisnes. Ayun na nga po mga ka-business, ang aming vlog ngayong araw na ito ay syempre po mga ka-business, alam naman natin na Nalalapit na ang kasal. Yes. nalalapit na ang araw ng pag-iisang dibdib ng Naming dalawa. nalalapit na po ang araw ng pag-iisang dibdib nila Kuya Lito at Ate Vera. Yes po. Dito nga muna tayo upo. Ba't kasi? Yan, nandito po kasi kami mga ka-business kasi galing kami dun sa loob. Opo. Yan. Po tayo dito. Sige, Vera. Yan. Ayun nga po mga ka-business, di ba po, in-announce na po yan ni Kuya, doon po sa nakaraang vlog niya na sa 18. 18. February 18, yung kasal po ni Ate. Sunday po, sa Sunday. Yeah, Sunday. Yung Yes. kasal ni Ate Leto. Sino sa Leto? Ni Kuya Lito tsaka ni Ate Vera, Yes mga po. ka-business. Kaya ngayon, kumustahin po natin sila kung ano ba yung, kung may pagbabago ba, kung may decision ba na na bago. Ano yung nararamdaman? Kinakabahan ba? Excited ba? Kung gusto pa bang ituloy yung kasal o hindi na? Ano? Tsaka kumustahin din po nila. Ano ba? Natin! Ano mangyari sa... Kumustahin din po natin sila mga ka-business kung ano Kumusta po yung bang, stay nila dito sa ano, no? Yan, dito po sa Ka-business house. Yan. Asan ba sila? Ayun, nakaupo. Andito pala sila. Ikaw ang ugak na mga. Kinakabahan po si Nika mga ka-business. Ano na po kasi mga ka-business yung Ano? utal. I don't know why. Why are you utal-utal? I don't know why. You don't know why, then I'll Yes. tell you why. So po mga ka-business, tawagin na po muna namin sina Ate Vera at saka si Kuya Wait lang po. Litos. Balikan po namin kayo mga ka-business. So yan po mga ka-business, nandito na po si Ate Vera. Ate Vera at saka si Kuya Lito. Yes po. Yan. Andito din po si Intoy mga ka-business. Kaka-uwi lang po nila galing mission. Wala daw po mga ka-business. So yun po, di nyo muna makikita si Intoy. Patuwing kita. Tay, may nabasa pala ako tayo sa comment. Sabi niya, madiliman sa inyong paningin, makintab pa rin. Makintab ang ano? Siguro yung balat ni Intoy. Yung balat niya siguro ang tinutukoy no na makintab. Gusto mo sabihin, mahuli ako. Hindi, wala ako. Hindi ba yung balat dito sa ano? Wala man ako sinabi sa mukha. Tsaka tayo, may nabasa pala ako na, Ano pa? ano daw, sa ibang bansa daw, gusto daw ng mga foreigner yung ganyang kulay. Yung mapuputi. Kasi, Gusto yung mga ganyan. Oo, kasi 'di ba yung iba nga daw na nagbibilad sa araw para maging yung Maging kulay tan. yung kulay nila. Mm. Kaya wag mo daw maliitin yung kulay mo kasi nga daw Pero di mo naman minamalit yung kulay ko. Hindi mo naman minamalit yung Hindi, kulay. syempre. Hindi, ano din kasi, kung sa babae naman, sa foreigner, ang foreigner naman na mga lalaki, ang hinahanap po nila yung Pinay na, kayumanggi, di ba? Mas gusto nila yung kayumanggi kaysa sa puti, kasi maraming puti sa sa Amerika, sa ibang bansa. Mas mapuputi kasi ang mga tao dun sa mga lugar-lugar nila. So, ayun na nga. Dito na tayo. Ano yun? Si Ate Vera. Ate Vera. Mga ka-business, may desisyon po si Ate Vera Opo. na Ikakagulat ng lahat. ikakagulat ng lahat. Pasensya na po kayo. Bakit reverse?
Sigurado ka na ba sa desisyon mo na Wala na po makakapagpabago dun. Bakit? Hindi pa po alam nila kuya. Hindi ko alam. Nakakabakas ko isa. Ang problema niyan dalawa. Na ano, may problema ba kayo, Tivers? Meron po. Ano yun? May problema ko po kung saan ko ilalagay yung singsing. Sus, kinabahan naman kami, Ate Vers. Akala namin mga ka-business, hindi na matutuloy yung kasal. pero yung kasal ba tuloy? Opo. Ah, ba't parang, Siyempre sabi nila yun, pag-isipan muna ng maraming beses. Kaya nag-isip muna ako kahit 2 seconds lang ngayon. Ano ba sukat ng daliri mo? bracelet na yata yung sa Ganto ba? Yung sukat ng daliri mo? Wala nga siyang daliri. Meron, may tinatago yung daliri. Ate Vera, anong... Ano Ano yun? yun? Pwede ba ito na lang yung singsing? Para yung hotdog na nonulong yung sinasabi mo. Hindi kasi si Kelito, pag pag lumalabas yung buwan, lumalabas yung daliri niya. Ayun yata, oh. Meron yan, oh. Yan, Oh, ito diba? na, kuntil. Yan, oh. Galaw mo Ang nga galing, kalit. no? Galaw mo kayo, Let's. Oh. Oh, Pwede diba? yan saksakan ng ano. Nang ano, te? Saksakan ng singsing. Akala ko kung alam Hindi, may pinsan din ako Singsing. ganyan. Pero iba naman sa kanya, hanggang dito talaga. Ito lang ang wala. Daliri lang. Pero may ganto siya, ganto. Tapos may mga daliri na maliliit. Gulat niya siya nawala yung isa niyang daliri. Sumabit. Maliit lang yung daliri niya, parang Parang munggo. puntil-puntil lang. Oo, yung bang gaya Nanal? nito, yan. Ha? Parang ganyan lang, pero pag ginalam mo siya, gumagalaw. Hmm? Nagulat siya, tinignan niya ng sabi niya, asan na yung isang daliri? Sumabit pala. Nawala. Nawala. At least may Wala, hinahanap hindi siya doon, Kuya nasaktan? Itoy. Ang daliri. Natanggal talaga? Tanggal. Mula nga Ano lang naman yun kasi, Maliit. balit lang naman Parang- yun eh. Ah, balat lang siya na nakadikit. Wala namang buto yun. At least yung sa pinsan mo may hahanapin kung ano, kuya, daliri. Silito wala talaga. Kuya Let's, ha? Kasi ganito po kasi mga ka-business, yung nabubuhay yung tatay ko. Ay di ka po labing isa na yung mga kapatid ko. Ano yun, kakagawa, hinapo ngayon tatay ko sa paggawa. Ayun, paggagawa, nila ng nanay ko, hinapo ngayon. Kaya nagkulang-kulang po mga ka-business. Gano? Pwede pabukas na lang. Ito Parang kompleto lang. Yan nga po, hinika, di naudlot. Naudlot yung pahat kamay po, mga boss. Mga ka-business. Joke lang po. Sai, saan ka man? Nandito ka lang sa tabi ko, alam po. Love you po. Pero ano pa naman, kuya? Buhay pa naman yung tatay mo? Ay, akala ko akala ko buhay pa. So yun nga, Ate Vera, ano bang nararamdaman mo or ano bang plano mo? Itutuloy? Hindi? Ano? Tutuloy. Tutuloy. Sigurado ka na. May ano pa po, may ilang araw pa ba akong Ilang araw Sigurado pa. na po. May ilang araw pa para mag-isip ka. Kinakabahan ako, itutuloy daw. Saan ka itutuloy yung? Baka itutuloy yung pag-alis. So, Liz, may plano ba kayong malis? Hindi, pag-alis niya kasi yung araw ng kasal daw, aalis daw. Baka ayun doon itutuloy. Ano alis? Malay ko, baka may bibilihin. Oo, saan? Ang gulo nun ah. Pero Diba? kumusta naman kayo dito sa ka-business house? Ano masaya. Tapos, laging yung excited pa sa mga mangyayari, araw-araw po. Akala ko laging busog. Number 1 po yun. Kasi hawak ko po lagi kaldero eh. Kasi si Ate Vera, lagi yan nasa kusina. Oo, si Ate Vera lahat nag-ano dyan. Siya nga Tsaka po si Ate Dada. Oo, gawang na yung Ate Dada. Kaya lagi pong busog. Nangunguna po, Char. Si Kuya Lito, kumusta naman si Kuya Lito? Okay naman po. Din po. Masaya din po. Tsaka, salamat din po kay Ate Kuya. Sa walang sawa niyo pong pagsuporta at tsaka pagmamahal po sa aming mag-asawa. Magjowa pa lang po. Oh, ayun, kaya dito, magjowa pa pala kayo. Ay, sorry po, mga business. Magjowa lang po pa. Yun po. At saka talagang, bilib po ako talaga sa mag-asawa po. Bukod sa akin po,
yung iba po nila tinutulungan, hindi po talaga nila. Oo naman kuya. Tsaka masaya po kami rito kasi bago man kaming napatira dito, yung touring po nila sa amin, Agwang po, 3Ms, lahat po, yung first family ng business family. Hindi po kami tinuring na yun. Hindi pamilya. Siyempre Tiverse kasi nasanay naman din kami na kasama kayo kasi 'di ba minsan pagka may outing or may mga okasyon. event dito, okasyon, andyan kayo. Iba pa rin po kasi yung araw-araw ba na magkakasama. Yung para sa yung ganun. Kahit ilang araw tayo sa outing, iba pa rin yung Oo. araw-araw tayong magkakasama. Kasi ano, mas nakikilala mo kami kung ano talaga, kung gaano kami ka mga kalog, ka mga 'di ba? Maga pa lang, maingay na tayo lahat. Opo, ganyan po kami dito mga ka-business. Ilang taong ka na nga, Tibera? 31. Ikaw Ito po yun. 31. Mas matanda talaga ako sa kanilang dalawa. 31 tsaka 34. So mas ano ba 34 yung... ka Kuya Litz? 25. 34 ay tayo ang magkaedad. Ako magto-31 ka na. So, yun naman siya. Yan ba talaga yung gusto mo sa isang lalaki, yung matanda sa'yo? Opo. Bakit? Ahead po sa akin. Kasi po feeling ko Mas matured. tsaka mahaba po yung pako. Kaya mo ako nagustuhan kasi kakaiba ako sa naging boyfriend mo. Siya lang po yung marami. Maraming Kaya kaya naman. Maraming naman. Maraming tawag po sa akin mga kapatid. So, ano yung Tivera? Ano pala yung preparation na ginagawa ngayon para sa incoming yung kasal? Ano po, yun po, may damit na po. Tapos, bibili na po ng iba pa po kailangan. Maybe tomorrow po sa next day. Bali, ano ba tayo? Yung sa papers naman patungkol sa okay na din yun? Okay na po. Okay na. So, Naayos na po lahat ni ate ka business. Ago. Ate ka business po. Saka po si Baby. So, Tivera, wala na talagang atrasan yan. Ano po, mag-iisip pa po. First ngayon Wala pa na ba? po. Ngayon pa ba, Kuya Litz? Oh. Alright. Di po, Handa ka ilang na taon bang- na rin naman po. Handa ka na bang magpakasal? Magpasakal Magpakasal po pero magpasakal po parang hindi po eh. Hindi po ako papayag. Char. Kasi paano ka naman sasakalin ni Kuya Litz? Wala namang isa sa Ikaw ba, Nix? Anong maipapayo mo sa kanila? Tungkol sa? Pag-aasawa kasi syempre Mas una kayo nagkaroon ng... at saka Kinasal ba? iba din kasi, alam mo Tiverse, sa totoo lang, iba kasi yung Tiverse, yung hindi pa kayo kasal, sa Compared. kasal na, compare dun sa kasal na. So, baka may papayo ka, Nika. Yan na nga. Pinakawa? So yun na nga, Tivera, Kuya dito. Kasi 1 year pa lang naman kami na ikasal. Ang ko lang siguro, ang advice ko lang siguro, kasi nung hindi pa kami kasal ni Intoy, parang ang dami kong tanong sa sarili ko eh. Siguro mo din yun na, may kakasal kaya kami? Kailan yung kailan? Yung mga ganun katanungan, paano? Yun. Kasi matagal na kasi namin napag-usapan yung Intoy na magpapakasal tayo pero hindi natin alam kung kailan. So yun, basta nag-pray lang kami, nag-pray hanggang sa ngayon natupad na nga yung yung pangarap namin na maikasal, maging isa. Kasi di ba pag kinakasal naging isa. Tsaka syempre mas maaano yung pagsasama ng mag-asawa. Kasi di ba may basbas na ng Panginoon at syempre ng na sa batas na Tapos ng tao. kayo mag-asawa na. Tapos din, yung mga siguro iniisip mo din kung ano ba na hindi ka na agad may wala yan ni Kuya Lito. Hindi na po siya tatapos. Kasi legal na eh. Kakasuhan mo si Kuya Lito. Ano bang pwedeng kasa kay Kuya Lito pag iniwan ng babae? Adultery. Hindi naman. Pero mambabae Bigamy. pa. Sa babae yata yun. Yung, yun eh, ang bigamy naman, di ba yun yung Ang tanong ko muna kay Idol Rapitol po. bigamy? Pero parang pwede rin yata bigamy eh. Pero sa pagkakaano ko lang, adultery yata eh. If I'm not mistaken, mga ka-business,
Pero Kuya Lito, Po. mahal mo naman si Ate Vera kaya mo papakasalan. Oo naman. Pero syempre, hindi mo iiwan. Tsaka aminin man ako hindi ni Vera, alam naman niya po yung ugali. Kilala nyo. Tsaka pala meron pa. Mas makikilala nyo yung isa't isa kapag kasal na kayo. Diyan nalalabas yung mga hindi pa nailalabas. Yun nga po, mga papanood yun naman po mga ka-business yung unang taon po namin dito sa Ka-business. na pabilang kami sa ka-business na tinutulungan po. Di ba po may mga vlog si Kuya na away namin dalawa. Yun po. Away bate. Away bate, yun. Kaya alam naman po ni Vera na sa pagmamahal ko po sa kanya hanggang ngayon, nasa tabi niya pa rin. Ba't ka papalingon ka, Tibera? Kala ko wala po. Hindi, pero ilang taon na ba kayo, Tibers, na nagsasama? 4 years po. 4 years. Sino yung 4 years? Ate Vera! Parang hindi yata matutuloy yung kasal mo. Kuya Lito, paano? Ala! Agoy! Ay, agoy! 4 years daw! Sino yung 4 years, Ate Vera? Si ano po? John. Wala po. Kamali lang po. Pag Magsi yan 6 nakita years ni po. Kuya Lito, sunto kayo na ganyan na ganyan. Saktong sa ano po, sa 5/18 po, magsi 6 years po. Uy, sakto sa kasal! Ganito nga po kasi naging kami po February 16, February 18 po ng same year. Nagsama po. Nagpunta po ako sa kanila, nag-diretso na po nagsama na po. Ibig sabihin 2 days. Hindi po, niligawan ko po siya nung by November. Tapos Sinagot ka next niya. February, naging ano po. Next Sinagot February ka niya? 16 kami. Ko Sinagot siya mo? sinagot. Oo. Pero sa cellphone na. Tapos February 18. Formal talaga, formality na pinuntahan ka niya. Tapos nagsama na kayo. Diretso na po yun. Kaya nagkatinginan po kaming dalawa nung sinabi ni ate Kuya na February 18. Kasi na-eksakto pa po sa. Mm. May ano pala, memorable pala yung ano na yon. Yung date na Doon yon. niya po ako pinahirapan. Alam niyo po mga ka-business. Birayan niyo nung punta ko sa kanya, hindi po siya naniniwala na ganito ako. Ano po? Kita niyo po yung, bakit o? Yan sa dulong yan. Oh. Alimbawa dito po sa pwesto natin mga ka-business yung trabaho niya. Doon niya pa ako sa pinakamalayo pinababa. Grabe yan mga ka-business. Bakit eh? Bakit ganon? Kasi po hindi ako naniniwalang na PWD siya no. Kasi ano po tawag lang, call lang kami na. Hindi pa uso ba nung time Video na yun ng call, di pa po. messenger, hindi pa uso. Tapos hindi ako naniniwalang ganyan po siya. Kasi ang bilis po niyang mag-reply, kunwari magka-text kami. Mabilis pa po siya sa akin. Kaya hindi ko naniniwala. Kaya nung pumunta, sabi po niya pupunta. Hindi po doon sa mismong trabaho po siya pinapunta. Malayo pa po. Tapos nung nakita ko may naglalakad, siya na yata yun, sabi ko na lang. Siya Ano na. yung una mong naramdaman nung unang nakita mo si Kuya Lito na may kapansanan? Una-una po, sa totoo lang, awa po. Awa talaga yung maano mo sa kanya kung makita mo siyang ganyan. Siyempre kahit sino naman po, di ba? Tapos hanggang sa ano po, nagtagal naman na kami nagsama. Hanggang sa Pagmamahal. naging pagmamahal na yung awa ko. Sa kanya. Kasi nadidevelop naman talaga ang pagmamahal eh. Ikaw Kuya Lito, nung una mong nakita si Ate Vera, ano yung unang first impression mo sa kanya? Buisit! Ha? Buisit na buisit ako! Pambira! Ang layo-layo lang pinababa sa akin! Sabi ko, pambira itong babaeng to. Hindi naman ako nagsinungaling. Pinasa ko yung picture ko. Ibig sabihin, nakita mo na siya. Pinasa ko lang ito yung picture ko. Tsaka pati sabi ko sa kanya, bago ako Pero hindi po ako naniniwalang ganun kasi. Bago ako niya sagutin, sabi ko, talagang kung magiging tayo, talagang hindi ako, wala akong pwedeng ipangako ako na magiging, may mabibigay ako sa iyo magandang kinabukasan, wala. Tsaka maayos na, yung bang talagang pagbuo ng isang pamilya, na maayos na yung pwede akong maghanap buhay na ipapakain sa kanya, ganun. Maraming kakulangan, talagang sinabi ko po sa kanya. Kaya nung ako'y nagpunta sa kanya, busit talaga ako mga ka-business. Birahin mo, ang layo-layo. Itong pinababa sa akin, galing pa akong Quezon Province to Santa Rosa, Laguna. Pambira, ang layo. Pero nung nakita mo siya, anong sabi mo sa kanya? Wala, sabi ko, ikaw ba yan? Sabi ko, oo daw, tatawa-tawa siya sa akin.
Ayun lang. Pero ganyan na sa Ate Vera nung nagkakilala kayo, medyo chubby na siya. Napaka-sexy nito. Hindi, joke lang mga kabisnes. Ganito na po siya. Mas payat naman ako ng konti. Hindi naman. Ay, hindi ba? Mas mataba ka pa ng konti noon. Oo man. Tapos nag-usap na kayo. Oo, di Ano sa... yung unang pinag-usapan nyo? Wala, tatawa-tawa lang siya. Hindi sa ka akin. ba tinagtanong totoo pala na ganyan ka na? Okay, sabi ko po sa kanya, ay, totoo pala yung yung sinabi mo. Sabi niya, ba't naman ako magsisinungaling? Itsura ko na nga, ikakaila sa Hindi, naranasan ko na nung high school ako, Diba, mahilig yung mga text me na Ngayon, hindi ko sinasabi ngayon, nakipagkita sa akin yung babae. Ngayon, hindi ako nagpakita. Siyempre, sa itsura ko, hindi ko sinabi na ganito ako. Nahiya ako, tsaka sabi ko, baka hindi ako tanggapin nung una. Ngayon, nagpunta ako doon sa sinasabi ng babae na magkikita kami. Ang kaanuhan ko, may nakita ako lalaki doon ng matangkad, siyang dinescribe ko. Mali ko bang may kasamang asawa? Ay di, siyempre yung babae siguro, napamahal na ako. Di, pagkakita dun sa lalaki, niyakap ngayon, hinalikan. Ay may boyfriend, or may girlfriend pala yata, o asawa yata yung Yun po. Kaya sabi ko sa sarili ko, pag ako nanligaw po uli, sasabihin ko na yun. Hindi ka na magsisinungaling para hindi mapahamak yung ibang tao. Oo. Kasi talagang nakita ko, gulpihan yung babae, yung dalawang babae daw. Gulpihan talaga, sabunot ang gulong sila doon. Ngayon, Kuya Litz, ano naman yung masasabi mo? Anong gusto mong message kay Ate Vera na sa 6 years, di ba? Sa 6 years na pagsasama nyo, andyan siya na hindi ka iniwan kahit sa sitwasyon na ganyan ka, tapos minsan meron pa kayong hindi pagkakaunawaan, minsan halos gusto niya na maghiwalay, pero andito pa din kayo sa sitwasyon na malapit na kayong ikasal. Ano yung mensahe mo kay Ate Vera? May mensahe ko lang ay salamat sa sakripisyo mo, at saka salamat din sa pamilya mo na tinanggap ako. Tinanggap na bilang anak nila, salamat din, tinanggap din nila yung mga marami kasi akong pagkukulang. Tinanggap nila, inano nila kung anong kaya kong maibigay na yung kaya kong gawin, ganun po. Tsaka maibigay ng pagmamahal sa anak nila, ganun. Kay Vera naman po, yun, salamat sa lahat-lahat ng sakripisyo mo. Pasensya ka na kung hindi mo man maramdaman yung ika nga ay pagpapahalaga sa'yo dahil sa sakripisyo mo sa akin, siyempre. Pasensya ka na kasi hindi ko, yun nga, isa pa yun. Akala nyo ba, excited ako na ako sa kasal namin kasi siyempre, natatakot ako na kaya ko bang ibigay bilang asawa niya, kaya ko bang ibigay sa abot na makakaya ko yung expectation niya. Sa akin lang, pasensya ka na kung anong maibigay ko sa'yo. Pasensya ka rin kung akala mo wala kang halaga sa akin. Pero alam ng Panginoon Diyos na mahalaga ka sa akin. Nandiyan nga na sobra tayo nag-aaway, pero inaano ko pa rin na nandiyan ako sa tabi mo kahit anong mangyari. Yun, yun lang, pasensya ka na sa lahat at saka salamat. Sana kung dumating man yung araw na talagang sobrang nahihirapan ka na talaga sa akin, di naman kita masisi kung biglang sumuko ka na Pero sana naman isipin mo na kahit anong mangyari, nandiyan pa rin ako sa tabi mo. Gaya pa rin na sinabi ko sa iyo nung unang nagsama pa rin tayo na parati ako sa tabi mo. Pasensya ka na rin kung paggalit ka, lalo akong gumagawa ng parang. Kasi pag oras na sinabihan ako ng masama, hindi ko na iniintindi.
hindi ko tuloy napapansin na yung pag hindi ko iniintindi siya, may nagagawa pala ako na mas naiinis siya. Ayun, sorry po sa mga ganung ano. Malay natin, pag nakikasal tayo, bigla magbago, di ba? Kailangan pala Kuya Litz, pag naiinis si Ate Vera, lambingin mo agad. Para hindi na Lumala. Yun kasi te ang ano yung problema ko sa sarili ko te. Kasi batay siguro sa kinalakihan ko. Dahil yun nga, parang ramdam ko kasi na iba ako sa pamilya ko po eh. Kaya parang lumaki ako na pag nainis ka sa akin, halip na gumawa ako ng paraan para hindi ka mainis sa akin. Lalo ako gumagawa ng ikagagalit. Parang hindi ko Lalo maalis. siyang nangiinis. Opo. Parang, paano mo ginagawa? Halimbawa, may isang bagay. Halimbawa, sinabi ni Ate Vera, huwag kang pumunta doon. Pupunta ka pa din doon. Ganon. Depende te. Baba, hindi ako nakapunta. Hindi ko napapansin na may kinikilos ako na mas nagagalit siya. At saka oras na yung bintang mo sa akin panay-panay ang bintang mo sa akin na iisa't-isa ang bintang mo sa akin. Bago sa isa mo, gagawin ko na. Kaya nung di ba naalala niyo yung dala kayo, umalis ako, dala kayo yung baboy. yung alakansya. Oo. Kasi yun, iiwanan mo rin naman ako, iiwanan, ganyan. Hanggang, lagi niya sinasabi sa akin, hanggang, Iniwan mo talaga. iniwan ko talaga. Kaya lang, syempre, habang tumatagal, parang sabi ko, mali yata ang ginawa ko. Kaya meron din pagkakataon na namimiss ko siya. Kinilig bigla sa atin. Parang Yan, hindi naman. namimiss. Hindi, syempre naman po, di ba, sa ating mga lalaki, di ba, merong mga bagay na ginagawa yung asawa natin. Hindi bilang, alam nyo na, hindi yon. Ika nga yung sakripisyo ng asawa natin sa ating mga lalaki. Syempre, yung paano kaya pag nawala siya, yung sakripisyo niya, ganun, may mahahanap kaya tayo na maging ganun din kaya sa susunod. Na pagmamahal natin, ganun din kaya sa sakripisyo na gagawin niya. Katulad ng ginawa ng ex natin, yun, ayun po yung naiisip lang. Ikaw, Ate Vera. Ikaw, Ate Vers, anong masasabi mo kay Kuya Litz? Bago ang lahat, bago kayo ikasal, bago ka maging Mrs. Tarlac, Original Mrs. Tarlac? ano bang gusto mong sabihin kay Kuya Lito sa lahat ng pinagdaanan nyo, sa lahat ng nangyari sa buhay nyo na magkasama? Ano bang gusto mong mensahe para sa kanya? Yun po, sa 6 years, madami pong pagsubok sa inyo na po. Dami pagsubok, alam naman po ninyo yun. Pero sa totoo lang po noon, wala po ako ni katiting na yung magpapakasal po. Yung, wala po sa utak ko yun eh. Ako yung babaeng hindi naniniwala sa kasal. In short. Pero nung sa tulong at payo nila ate, yung parang naiparealize po nila sa akin na napakahalaga nun sa bilang mag-asawa para i-bless po kami ni God. Ganun. Yun po, yun yung naano ko na siguro si Lito po yun kasi siya po yung pinakamatagal. Kasama ko po sa hirap at ginawa. Napakarami na po namin pagsubok na dinaanan. Andyang naratay po ako ng sakit. Andyang gumanda yung buhay namin. Andyang walang-wala talaga kami. Andyang wala na kaming makain. Pero kami pa rin po, siguro. Tapos sabi ko, naisip ko po, sa tulong din nila ate at ni kuya. Kasi lagi po nila kaming pinapayuhan na mas mabibless po kami kung sakali man. Yung kasal po ba? Kasi si ate at si kuya po, yung parang hindi lang po sa financial siya tumutulong. Pati po siya sa Pagpapayo. Opo, pagpapayo. Yun po, yun yung nabuksan sa isipan ko. Siguro kahit anong kayod ko, kahit anong kayod,
parang nagbaback to zero pa rin po kaming dalawa. Yun po yung naano ko, siguro sabi ko, kulang sa amin kasal. Yun po, doon po ako nag-isip na siguro sinito na nga po yun. Kasi sa dinami-dami po ng napagdaanan namin, siguro kailangan namin talaga ng kasal para po. Tumibay kayo lalo. Yun. Yun po yung, doon po pumasok yung, nung salitang kasal sa isip at puso. Tapos, masabi ko lang kay Lito, sana baguhin mo kung ano yung mga hinihiling kong baguhin. Alam mo kung ano yun. Tsaka, alam mo naman kung anong ginagawa ko para sa atin. Para lang magkaayos tayo lagi. Para maging okay ang lahat. Alam mo yun. Alam mo, nararamdaman mo. Tsaka, sana maging masaya tayo. Sana tuloy-tuloy na pagkatapos ng kasal natin. Ayan. Sana all! Pero alam mo, Tibers, tama yung sinabi mo yun na yung kasal kasi, isa talaga yun sa napapatibay ng relasyon. Kasi kami, kahit naman kami ni Bay, nung hindi pa talaga kami kasal, yun bang lagi talagang nag-aaway, hindi talaga maaalis yun, na halos gabi-gabi. Puso ka ng kontinix para makita ka. Yun nga, yung halos gabi-gabi talaga kami nag-aaway. Tapos, yun nga, pinayuhan din kami nila ate. Alam niyo po kasi mga ka-business, si ate, si kuya, hindi, tama yung sinabi na Tevera eh. Hindi lang po siya hindi lang po sila sa financial na tumutulong sa amin, kundi busog kami sa pangaral, sa payo, ganon. Ganon kami pinapahalagahan ng ka-business family, mga ka-business. Kung tutusin, sino ba tayo, di ba? Sino ba tayo para pagaksayahan pa nila ng panahon, oras para payuhan ng mahalagang bagay. Hindi naman nila kami kaano-ano, pero busog talaga kami sa mga payo, mga ka-business. Kaya yun, yung pinayuhan kami na magpapakasal, tinanong din kami nila ate nila kuya kung sigurado na ba kayo sa mga desisyon nyo. Siyempre, kami naisip din namin yung mga anak namin. Tapos, yung nag-consult ako sa ate ko, sa papa ko. Yung ate ko talaga sabi sa akin na mas okay yan kasi nga naranasan din nila yung hindi pa sila kasal. Tapos, nung nakasal na, more on, although nag-aaway pero hindi nag-aano. Hindi kasi normal sa relasyon mga ka-business yung walang away. Hindi po normal yun, yung ganon. Meron talagang times na mag-aaway, magkakatampuhan kayo. So yun nga lang, Tivera, iba na pag nakasal kayo kasi mas makikilala niyo yung isa't isa, yung mga ugali na nung hindi pa kayo kasal, di ba Nix? Na hindi mo nakikita pagka nakasal na kayo. Makikita mo na gano'n. Ibig sabihin may lalabas pang ugali ni Lito. Meron pa ba kayo, Lex? Tsaka syempre, kaya mo papakasalan kasi mahal mo. Yun, isa yun. Hindi lang para sa anak mo, hindi lang para dahil gusto ng magulang mo. Syempre, gusto mo. Tsaka mahal mo yung tao. Mahal mo. Pinaka-importante yun, yung mahal mo talaga yung isang tao. Kasi kung isasakripisyo mo lang din yung kapakanan ng anak mo dahil sa ayaw mo para lang buo yung para buo lang yung pamilya mo, useless din po mga ka-business. Magkakahiwalay at magkakahiwalay din po kayo. Kaya importante yung pagmamahal talaga. Tapos yun, maging mas matibay lang talaga kayo sa anumang dumating na pagsubok. Kaya nyo yan. Kami nga ni Bay, nakayanan namin, nalagpasan namin. Sila Nika, sila Intoy, nalagpasan nila yung mga problemang dumarating, ganun. Basta manalig lang sa Panginoon, kapit lang, at saka syempre, hindi naman mawawala ang mga payo't pangaral sa atin nila ate at kuya. Andyan at andyan lang sila. At syempre kami, ang buong family ka-business. Thank you po. Diba? Tsaka po, sila Ate Ems yung nag-aano rin isa rin sa nag-aayos ng kasal. Syempre mga ka-business, Kailangan po tayo mga kagwang po. kasi masaya po kami mga ka-business na dito sa family ka-business lahat, tulong. Tsaka merong isang isang couple ang magiging, Isang dibdib. mag-iisang dibdib. Yung Excited magiging na po kayo mga ka-business. legal, di ba? Kasi po, dito po kami lang
family ito ang hindi kasal po. Mm. Lahat po sila mga kasal po. Yan, sila. Ano na ba ngayon? 7? Ano bang date ngayon? 14. 14, 15, 16, 17, 18, 4 days! 4 days na lang mga ka-business. Abangan nyo ang kasalang Lito at Vera. Excited na. Hindi, mga excited talaga kami mga ka-business kasi gusto namin makakita ng heart-heart sa mga mata nila. Yan. Yun. Hindi nyo ba nakikita yun araw-araw? Nakikita naman. Kita mo mga ka-business, oh. Sa Tevera, oh. Ang saya-saya niya, oh. Opo. Pero alam mo, Tevera, Kuya Litz, iba na yung aura nyo nung... Hindi naman sa pangalan mga ka-business, yung nangalakal ba sila ba? Siyempre po, yung time na yon andun yung stress, yung lahat po ng iniisip. Kulang na lang ma-depress. Oo. Pero ngayon, kampante na kayo kasi andito na kayo sa ka-business family. Yun. Buti ka ako, hindi nahulog sa depression yung nangyari sa kanila. Kasi po, sa totoo lang ako talagang magulong-magulo na yung utak ko po. Talagang kung aanuhin ko yung nararamdaman ko noon, talagang yung porsigid, lahat gagawin na para lang makaipon ng pera, makakuha ulit ng bahay, ganun po ba. Kaya, dati po, nangangalakal na ako kahit ang haling tapat, hating gabi. Kumbagay, na po, yung Gagawin mo talaga lahat. gustong-gusto kong gumawa ng Paraan. Tsaka po, pag natitigil kasi ako, yung parang yung utak ko gustong sumabog, kakaisip ng paraan. Tsaka mas maganda nga na nandito ka kasi may nakakausap ka. Kasi kami po ni Nika ay masyado nang madaldal. Opo, Yan. pagdating po ng dalawang to tuwing umaga, maghapon na po yun. Ay. Opo. Grabe naman maghapon kasi walang tigil. Hindi naman po, yung kumbagay andyan, Kwentuhan full support ba? po sila ba? Basta ito lang last, bago po tayo Outro. mag-outro. Outro. Ang ano ko lang, last na advice, nandito lang kami lahat. Para sa inyo ni Kuya Lito. Kung may problema man kayo, pwede nyo i-share sa amin. Makikinig kami at syempre, Yes. magbibigay din kami ng payo na alam namin mas ikabubuti nyo din. Tsaka sa pagsasama nyo. Yun lang. Salamat po. Tsaka, gusto ko lang magpasalamat po sa kila ate at kuya. Una-una po sa Panginoong Diyos. Tsaka kay ate, sa kay kuya. Sa first family po, Papa Dins, Kuya Dave, Ate Budang. Thank you po sa pagtanggap at pagpapatira po sa amin dito. Hindi lang yan pagpapatirati kasi ano na yan family na kasi. Opo, kung sa pagpasok sa amin sa family ka business. Yun. Kung may lalagpas pa sa salitang maraming salamat, yun po ang gusto kong bigkasin. Kasi wala na po basta sobrang salamat po. Iyak na rin. Ito sa Tibera talaga, oh. Hindi, mababaw lang po talaga kasi masaya, malungkot. Ang babaw po talaga kasi ng luha ko. Makakaintindi lang po niyan yung mga katulad ko rin pong ganito. Kaya pasensya na po kayo. Iiyak din po kami mga ka-business kasi alam niyo po mga ka-business, kung di niyo po natatanong, yung nararamdaman po nila, ganun din po kasi nararamdaman namin. Sa sobrang laki ng naitulong yung pagmamahal ng family ka-business sa amin, apaw-apaw yung pagpapasalamat talaga namin. No words can explain how much. English! Hindi. Wala talagang walang maitutumbas na halaga or salita yung kaya naming mai-express para kila ate, kila kuya, yung pasasalamat talaga namin as in sobrang sobra. Yun. So yun po mga ka-business, bago kami magkaiyakan dito, ay magpapaalam na po kami. Ay hindi po I mean, mag-outro ba? Baka sa vlog po mga ka-business. See you next vlog. So, God bless po mga ka-business. Maraming salamat po sa walang sawang support at pagmamahal niyo po sa amin, sa ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV. At syempre po ang channel ng mga kagwang. Ang tatlong kagwang pala mga ka-business yan. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe po mga ka-business. Kagwang by Papaya Official, Kagwang Intay Official, at syempre po mga ka-business, Kagwang Boknoy Official. Please support po mga ka-business. Yun lang po, thank you. Yun. Maraming salamat po ulit mga ka-business. God bless po sa ating lahat. Bye-bye po. Bira! Banat!
So yun mga ka-business namin minamahal, patalastas muna po tayo sandali at narito po ang mga produktong iniendorso ng ka-business family. Papa Dins, please. And mga ka-business, ito po meron po tayong Shake White Coffee. Ito ang kape ng ka-business family. Kapag uminom ko nito, talaga naman ang shake mo. Hindi lang shake, may puputi ka pa. Okay. Alright? At meron din tayong Glutagen. No, ito po ang aking tinitake, kaya mapapansin ninyo ang aking balat ay nagbo-bloom. Pang kapartner niya itong Pro Alga C, no? Meron po siyang alkaline mga ka-business. Pampalinis ng ating mga dugo, no? Meron din po tayong Himas. Ginagamit po ito sa pampahilo, no? Pang-massage. Pang-massage. Alright. Meron din tayong whitening lotion, ombre mga ka-business. At ang ibang mga produkto, Mrs. Ka-business. Ayan po, meron po tayong spirulina. Ito pong aming tinitake tuwing umaga. Spirulina, kapag gising po sa umaga, pwede na po ito i-take. Ito po ay nakakatulong sa weight loss. At ganoon din po sa may mga high blood po, pwede po siya. At ito pong Serpentina, para naman po sa mga diabetic po. Serpentina. Ito pong sabon namin po mga ka-business, niacinamide. Itong niacinamide po ay yung mga pang-close po ng mga pores po natin. Napakaganda po nito at saka nakakapagpaputi po mga ka-business. Yang niacinamide soap po. At meron din po tayong barley capsule. Kung meron tayong powder, meron din tayong capsule. Ito pong barley capsule po na ito ay nakakatulong din po sa pang-weight loss din po mga ka-business. Bago ka po kumain ay uminom ka muna itong barley capsule or ito pong powder. Yan din po yung ginagamit ng ating Kuya Buknoy. Yes, si Kuya Buknoy po mga ka-business ay mayroong colon cancer stage 3B at nakatulong po sa kanya ito. Nakikita naman natin sa ating mga vlog kung gaano kasiglang isang Kuya Buknoy. Opo. At meron din tayong Milky Fit na meron siyang chia seeds. Ito pong Milky Fit na to ay pag ininom mo po siya ay lagi kang busog mga ka-business. At meron din tayong Shield C, vitamin C ng ka-business family. At syempre pagka meron pa nito, siguradong protektodo. So yun ang mga ka-business namin minamahal. Papa Din, saan ba mabibili ang mga produktong ito? Yung mga ka-business, mabibili po ang lahat ng mga produktong ito. Ang official website natin ay kabusinessofficial.com. Ayan po mga ka-business. Boss Editor, ayan po yung ating website. Lahat po yan ay mabibili ninyo doon sa ating online shop. Ito po, yan ay nationwide, no, mga ka-business. Meron tayong COD, pwede rin po tayong mag-credit card or debit card payment method, no, mga ka-business. At po yan ay ginagamit ng ka-business family. Proven and tested po, mga ka-business. So yun mga ka-business namin minamahal, ano pa inantay nyo? Mag-avail na kayo ng mga produktong iniendorso ng ka-business family para mapanatili ang healthy ng buong pamilya. Okay. At hindi lang yun, syempre, nakakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Alright. Bira, tuloy na panunood. Bira.